Ah, okay. Sorry, kanina na mo. Okay lang. Mag-shower ka na para sakto pagdating ng video. Kain naman tayo. Thank you, Rico. Thank you talaga. Pangwedea, hindi kayo maniniwala sa sabihin ko. Muntik na may mangyari sa amin ni Rico ng gabi nun. Yes, muntik lang. Nag-ibabaw pa rin yung pagiging gentleman ni Rico. Which may take advantage sa akin dahil alam niyang I'm on my feet. At hindi magandang samantalya ng kahinaan ng isang tao, babae man o lalaki. I guess naging mas malinaw na sa akin kung bakit ako hibang sa kanya. It's not his look, not his sex appeal, but his value as a man. Dalawang mundo ang tinagalawan ko eh. Isang peke at isang totoo. Isang virtual, actual. At sa dalawang mundo na yon, wala akong nakita mas sa isang kagaya ni Rico. Very ironic lala kasi sa pekeng mundo ka unang nakilala ang isang totoong tao. Kapag kaya, tinulungan ako ni Rico na unti-unting makaakon sa buhay. Tinulungan niya ako kung paano sumagot sa mga job interview until eventually natanggap na ako sa trabaho. Nag-share kami sa condo unit niya at nasaksihan ko kung gaano siya kaayos sa sarili niyang bahay. At kung gaano siya kagaling sa pag-manage ng buhay niya. Oo, paminsan-minsan may mga araw na wala siya sa kondisyon, lalo na kapag maghapon siyang nababad sa online games. Pero overall, napaka-organized ang buhay ni Rico. And it made me want to be part of that life. Mabuti na lang, hindi siya nagdamot sa aspetong mo. Oo, okay. Kaya, eventually, ay naging part na rin ako ng buhay ni Rico. Sa ilang buwang pagsasama namin sa isang bubong bilang housemate, ay na-promote na rin ako bilang girlfriend. At sa bawat araw na kasama ko siya, ay may panibagong bagay akong natutuklasan tungkol sa kanya. Babe, anong ginagawa natin dito? Ba't tayo nandito sa kulungan? Babe, di ba gusto mo makilala yung parents ko? Oo. Babe, may bisita ka. Sir, anak mo. Eh, mukhang may mamaligahan ka na. Pa. Uy, anak. Anong balita? Ito pa, ayos naman. Sorry, ngayon lang ulit ako nakagalaw, ha. Medyo na busy sa buhay. Wala yun, anak. Ang mahalaga, mas maayos na kalagayan ka. Nga pala, pa, si Shiley po. Girlfriend ko. Uy, pa. Ba't naman kayo natatawa dyan? Kasi anak, ngayon pa lang may pinakilalang girlfriend sa akin eh. Natutuwa lang ako. Babe, si Papa nga pala. Nice to meet you po. Nice to meet you din, Iya. Alam mo, gabi-gabi tuwing nagdadasal ako, palagi kong hinihiling sa Diyos na una, sana makalaya na ako. Pangalawa, sana kung may makikilala mong babae na mamahalin tong anak ko, sana hindi kagaya ng mama niya. Pa, huwag mo na masyadong isipin si Mama. Huwag kayong mag-alala. Kasi magkaiba sila ni Shiley. Mas masahol pa to kay Mama. Uy, teka, anong mas masahol? Hindi ako makarelate. Puro ka talaga kalokohan, no? Ay, dalang nga pala namin itong mga pinabili ng gamit, pa. Yung mga kailangan yung sa crafting dito sa loob, tama?
Oo, anak, salamat ha. Pero, wala ka bang dalang goods dyan? Yung favorite ko. Siyempre naman po. Ito. Kopi ng baboy. Yun. Dami-damihan pa. Pang isang linggo yung supply niyan. Ano pang isang linggo? Isang araw lang, ubos na sa akin to. Christmas na? Tuloy ito. My sister is starting her business right now. I've been sending money through TopTap for the labor costs, construction expenses. And then also, there are times that an emergency where my cousin was in the hospital and they really needed a surgery. And you know, in the Philippines, before you proceed to any procedure like that, you have to pay. I pull up my phone, send money using the TopTap, they receive it in a minute. And I do believe TopTap save lives by doing that. Every tap tells a story. Ay, so as nakauwi rin. Dami natin pinuntahan ngayon Magluluto pa ba ako ng hapunan, babe? Ano bang pwedeng lutuin dyan? Wait, titignan ko sa ref. Ibababa ko lang tong bag ko. Ako na titingin. May karning baboy pa rito, tsaka bangus. Anong gusto mo? Parang gusto ko ng sinigang. Okay, lalabas ko na tong baboy para mahiwa na. Oh, nangyari sa'yo. Bigla ka lang yumayakap. Bakit? Masama ba? Siyempre hindi, pero okay ka lang ba? Sobrang okay. Gusto mo pala ng yakap, ha? Alam mo, babe, sobrang na-amaze ako sa'yo. Ha? Bakit naman? Sa kwento ng buhay mo, sa mga pinagdaanan mo. Ngayon, unti-unti ko nang nalalaman ang lahat. So, hindi ka ba nata-turn off? Lalo na sa kwento ng family ko? Hindi, oh. Ang strong mo nga, eh. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyari sa family niyo, heto ka, pilit na inaayos ang buhay mo. Thank you. Pero, babe, pwede malaman kung bakit nakulong yung papa mo. Ganito kasi yung babe. Ang kwento niya sa akin, naging sila ni mama dahil lang sa tawag ng laman. Hindi talaga sila in love sa isa't isa. Parang friends with benefits, gano'n? Parang gano'n na nga. Hanggang sa nabuo ko. So, kinailangan nila magpakasal. Pero dahil hindi sila in love sa isa't isa, nakaliwa si mama. Ilang beses silang nahuli ni papa. Pero dumating yung time na hindi na nakapagpigil si papa. Nag-away sila ni mama. Walang away. Hanggang sa napatay niya. Kaya, ayun, ando siya sa kulungan niya. Sorry. Okay lang, babe. So, ayun, yun ang kwento ng buhay ko. Ang lungkot, di ba? At yun din ang dahilan kung